So, ito po yung tanong, mga kapatid. Si kapatid na Natoy Alinton na isa pong suki natin na taga-subaybay. Ito po yung nanood noong dinalakay po natin yung video ni Usap-Usap University ni Sir JR, kung saan ay nagkomento po tayo roon at doon po nagkaroon ng argumentation, mga kapatid, na kung walang tao sa lupang ito, ay sino yung dadayain? So, malaking question mark yun kay Sir JR ng Usap-Usap University. Kaya, yung iba po na mga nanood sa atin tulad ni Natoy Alinton at lalo na yung mga membro ng ADD ay hindi talaga sila naniniwala na walang tao dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Kasi may dadayain si Satanas. Bagaman sinagot natin kung sino yung dadayain kasi bago binanggit yung dadayain ay nabuhay na yung mga patay na masama. So sila po yung dadayain. Ngayon ang argument naman nila, dadayain, kanya na yon, masasama na yon. Hindi po. Paniniwalain niya kasi na kaya niyang bihagin or sakupin, kubkubin yung kampamento ng banal. So ito po ngayon ang pag-usapan natin. Ang sabi niya, ang dadayain ni Satanas ay ang Gog at Magog. May bansa ba niyan after pagbalik ni Kristo sa mundo? Pahayag 20, talatang 8. So, basahin po natin ito, mga kapatid. Itong talatang ito at tapos ay paliwanag po natin kung anong ibig sabihin ng Gog at Magog na ito raw ikayong dadayain ni Satanas. May tama po ba siya o mali? So, basahin natin ang talata. Sabi po dyan, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ayan. So, ito po mga kapatid, no? Kung hindi natin pag-aaralan mabuti ito, parang tama nga naman mayroong kapirasong tama pero hindi ho sa tugmang-tugma. Kasi sabi diyan, lalabas upang dumaya sa mga bansa na sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog. So, ito po talaga yung dadayain. Kaya sabi ni Brother Natoy, ay dadayain ni Satanas ay ang Gog at Magog. Ngayon, may bansa ba niyan after pabalik ni Kristo sa mundo? So, maganda yung tanong niya. Kasi, andyan, malinaw na dadayain yung apat na sulok ng lupa at ang Gog at Magog. Titipunin sila sa pagbabaka at napakarami. So, aalamin natin ngayon kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng Gog at Magog. Meron ba nitong bansang ito sa panahon ng after ng pagbalik ng ating Panginoon sa langit? Ibig sabihin, ito kasi yung after 1,000 years na eh. Ito, pwede natin tawagin na ikatlong pagbalik niya ito as visible coming. Kaya maganda pong pag-aralan ho natin ito. Ngayon, at mayroon po tayong nabanggit noon na sabi ko, natalatagkay ko na ito minsan. At para mabigyan po natin ng hindi naman ganong mahabang sagot, ay magbibigay lang po tayo ng background. I-consider po natin yung tinatawag na biblical history. Yung pong tinatawag po natin yung larger context ng buong Biblia. Kasi alam natin na si Apostol Juan na sumulat ng Apokalipsis, ang alam niyang Biblia ay ang Old Testament. Naniniwala tayo na maraming alam na talata sa Biblia or maraming alam sa kasulatan itong sa Apostol Juan kasi wala namang New Testament sa panahon niya. Therefore, ang alam niyang mga kasulatan ay yung Old Testament. At naniniwala tayo na ang paggamit niya ng salitang Gog at Magog ay hindi po ito literal na bansa sa panahon ng pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi kung ililiteral lang po natin yung bansa, mga kapatid, ang Gog at Magog sa Old Testament ay hindi buong mundo. Samantala dito sa talatang ito, 4 na sulok ng lupa. Ngayon, ang Gog at Magog ho ay hindi po ito laganap sa 4 na sulok ng lupa kasi sa Biblia ay meron pong tinatawag na lugar talaga ng Gog at Magog, pero isa lang itong mga lugar na hindi naman buong mundo ang tinatalakay. Yung pong Magog ay
pangalan po ito ng isang tao. So unahin po natin itong Magog, mga kapatid. At ito ay lumabas sa aklat ng Genesis. At ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 10, talatang 2, mga kapatid. Ay ganito ang ating mababasa. Ayan, sabi dyan, at ang mga anak ni Japhet, si Gomer. Uy, ito pala si Brother Gomer eh. At si Magog, kapatid pala ni Brother Gomer, si Magog. Ang mga anak ni, sila yung mga anak ni Japhet, si Gomer at si Magog, at si Maday, at si Javan, at si Tubal, at si Meshek, at si Teras. So, ayan, ipakita ko lang po itong nasa akin, mga kapatid, kasi ito pa po may yung mga talata na nandoon yung pangalang Magog. Genesis chapter, ito nandito sa yung Genesis chapter 10 verse 2, Unang Kronika 1:5, Ezekiel 38:2, Ezekiel 39:6, at Revelation 20 verse 7. Ngayon, pagdating naman sa, yan yung mga lugar kaya tao ito at ang lugar ng Magog, ibig sabihin, ito yung lugar kung saan nakilala ang lahi nitong anak ni Japhet na si Magog. Okay? So ngayon, dito naman sa Gog, mababasa natin sa Unang Kronika 5:4, ang mga anak ni Joel, si Mayas na kanyang anak, si Gog na kanyang anak, si Simi na kanyang anak. Ayan. So ito naman po yung mga talata na binanggit yung Gog sa Old Testament. Halos more on Ezekiel, Ezekiel 38:2, 38:3, 38:14. Yan, doon sa verse 1, sa verse 18, 39:1, 39:11 at saka yung binasa natin sa Revelation chapter 8. So ngayon, ito na po yung mga magkaibang tao na pareho pala itong tao, mga kapatid. So ibig sabihin, kung titingnan natin yung kasaysayan at bibigyan natin ito ng back up ng mga nag-aral tungkol dito, at unahin natin yung isang referensya na hahanguin po natin sa Bible Dictionary. Yan. Gagamit tayo ng original na lingwahe or tatawagin po natin tong literature and context including the biblical theology. Yan. Ito po. Ayan. Sabi po rito, dealing with its language, literature and content including biblical theology, biography, natural history, geography and archaeology, literature. Ayan. So, kung titingnan natin ito, mga kapatid, merong mga explanation tungkol po rito. Pero, tingnan po muna natin yung ilan pa sa mga talata sa banal na kasulatan. Halimbawa, itong nasa Unang Kronikas 5, talatang 4. Nasa po natin ito kanina. Dito sa Magandang Balita Biblia, siguro ituloy natin hanggang 6. Tingnan natin itong Magandang Balita Biblia. Anak ni Joel si Samayas na ama ni Gog. Yan. Anak ni Gog si Simi na ama ni Mika. Anak ni Mika si Rias na ama ni Baal. Anak ni Baal si Bera, ang pinuno ng mga Rubinita na dinadalang bihag ni Tiglat-Pileser sa Assyria. So, kung uugatin natin ang mga sons of Joel na tinatawag, the line of Joel is traced in verses 4-6, the time of Tiglat-Pileser. Since only 8 generations are given, this must be large gaps in this genealogy. So, para mapabilis tayo, ngayon, titingnan natin, balikan natin yung Magog kasi na-trace na po natin tao ito. Kasi ang tanong kasi sa atin, sa panahon ng Revelation, meron ba niyan? Ayan, dito sa Genesis chapter 10 verse 2, yung binasa natin kanina. Ayan, binabanggit po riyan yung pinakaunang talata na binanggit itong si Magog. Ayan. Ngayon, isu-shortcut natin ito, mga kapatid, kasi i-connect na natin ngayon ito dito sa Revelation. Ano po ba yung tinutukoy? Bakit ginamit ito dito sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid? Ayan. So, ito po ang sabi po sa isang aklat na nagbigay sa atin ng paliwanag. Bibliography ni B.F. Bato, Slaying the Dragon. Ayan, sabi dyan, myth-making in the biblical tradition. Yan po yung kanyang mga aklat, mga kapatid. Gog and Magog,
reaper in Revelation chapter 20 verses 7 to 10 identified as distant nations rather than as a ruler and his nation. The role of Gog and Magog in Revelation correspond to that in Ezekiel 38:39 inspired by Satan. Ayun, ang dahilan pala mga kapatid. Yung papel daw ng Gog at Magog sa Apokalipsis ay magkatulad doon sa mga pagkabanggit doon sa aklat ng Ezekiel kung saan ito ay ginagamit ni Satanas o pinangungunahan ni Satanas. So ang Gog at Magog ay mangunguna sa pagmarcha upang labanan ang Jerusalem. So sa Apokalipsis naman ay pagmarcha nila ay para labanan yung New Jerusalem. So nakikita po ninyo yung paggamit ni Juan kasi sa paklat ng Ezekiel, kalaban po talaga sila. Kasalaban sila ng bayan ng Diyos. So inilalarawan po yung Revelation bilang huling labanan, ginamit ni Juan yung totoong nangyari din sa Old Testament. Kaya nga sabi rito, Gog and Magog will march against Jerusalem, initiating God's final victory over Satan and the triumphant reign of the Lamb from the New Jerusalem. So, ating maikikita dito ngayon, mga kapatid, meron pong commentary on Revelation na aklat na sinulat ng isang professor na si Ranko Stefanovic. Ganito po ang kanyang sinabi, mga kapatid, tungkol po dito sa talatang ito. Revelation 20 verse 8, Gog and Magog concept is drawn from Ezekiel 38:39, where Gog from the land of Magog, the prince of Rus, Meshech, and Tubal, is the enemy of God invading Israel from the north and was to utterly defeated by God. In Jewish tradition, Gog and Magog became equated with the rebellious nation of Psalms 2 who revolt against God and His Messiah. Ayun po, mga kapatid. Sabi pa dito, kung itutuloy ho natin, sabi, Gog and Magog stands figuratively for the nations that are rebellious against God and hostile to His people. The ideas is drawn from Ezekiel 38:39. Satan gathered the nation of Gog and Magog one last time for the battle against God. The number of the gathered multitude under the leadership of Satan is as the sand of the sea. Ayon. So nakita na po natin kung bakit ginamit ngayon ni John yung Gog at Magog kasi pinangungunahan ito ni Satanas. Kung papaanong ang Gog at Magog sa Old Testament ay talagang pinangungunahan na ng kaaway laban sa bayan ng Diyos. So ang pagkagamit po ni John sa Revelation doon sa after ng 1,000 years ay ginamit niya as figurative na hindi mismo yung bansa sa Old Testament ang tinutukoy niya, kundi pariho po ang layunin. Ang labanan yung bayan ng Diyos. Sa Old Testament, para labanan yung Old Jerusalem at sa Revelation, para kubkubin yung New Jerusalem na nakita po doon sa bundok na bumaba galing sa langit. So, yun po mga kapatid ang dahilan kung bakit ginamit po ni John Revelator yung dalawang bansang ito. So, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, babasahin lang natin siguro, Brother Johnson, yung ilang background kasi talaga namang ginagamit minsan yung karakter para i-describe yung kanyang gagawin sa mas malaking antas. Katulad halimbawa, hindi lang naman doon sa masasama ginagamit yung ganun katulad kay Ilyas, So ginamit din kay Juan yung Ilyas. So dito sa talagang pag-aaral ng banal na kasulatan ay ganun din yung kanyang ginamit. Tama nga yung mga sinabi mo na kaya ginamit ni Juan ay para ilarawan yung final na laban sa bayan ng Diyos. Kasi nga ito naman talaga yung picture na ipinapakita kapag ka ang binabanggit po ay yung Gog at saka Magog. Siguro basahin natin yung 38 verse 2. Tingnan po natin itong mga talata na ito. Sabi diyan sa 38 verse 2 ng Ezekiel, para magkaroon lang po ng idea yung ating mga manunood. Sabi niya, anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog. Ayan, sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ros, sa Meshech at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. Sa verse 3, pansinin niyo po yung salita rito. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o Gog, na pangulo sa Ros, sa Meshech at sa Tubal.
So makikita po natin dito na talagang ang Diyos ay laban dito, Brother Johnson, kay Gog. Basahin pa natin yung talatang 14, dyan din sa 38. Sabi naman dyan, kaya't anak ng tao, ikaw ay manghula at sabihin mo kay Gog, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa araw na ang aking bayang Israel ay tatahang tiwasay, hindi mo baga malalaman? Yan tanong Verse 15, tingnan mo ang sabi niya dyan. At ikaw ay darating na mula sa iyong dako, mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng hilagahan, at ikaw at ang maraming tao na kasama mo. So, kung mapapansin po ninyo dito, kaya doon sa Apokalipsis, ito mismo, Brother Johnson, yung ginamit na termino ni Apostol Juan. Sabi niya dyan, yung Gog ay darating mula sa kanyang dako, mula sa kahuli-hulihang bahagi ng hilagan, ikaw at ang maraming tao na kasama mo. Silang lahat ay nakakasakay sa mga kabayo, malaking pulutong at makapangyarihang hukbo. Ano ang gagawin? Verse 16. Sabi niya, ikaw ay sasampa laban sa aking bayang Israel. Ayun, na parang ulap na tatakip sa lupain. So, talagang sobrang dami talaga nito, Brother Johnson. Kaya nga yung sabi na Apostol Juan, parang buhangin sa dagat yung dami nila. Mangyayari sa mga huling araw na dadalhin kita laban sa aking lupain upang makilala ako ng mga bansa pagka ako'y aariing banal sa iyo, ugog sa harap ng kanilang mga mata. So, napakaliwanag po nito na yung idea na ibinibigay ni San Juan doon sa Apokalipsis ay ito po talaga yun, yung huling labanan na mangyayari. Kasi nga, si Satanas naman talaga ang leader nitong kalaban ng bayan ng Diyos. Wala namang iba, Brother Johnson. So, wala naman pong masyadong issue dyan sa Gog at Magog sa tingin ko lang. Maliban lang kung bibigyan nila ng malaking issue ito. Ito naman ay maliwanag kung bakit ginamit ni Juan ay para lang ilarawan yung karakter na gagampanan nung mga hindi maliligtas sa huling labanan, Brother Johnson. Kasi nga, ang espiritu nila ay yung rebellious spirit kasi sila Ayan po yung ating maidadagdag dyan sa bagay na yan. Okay, ayan. So, maraming salamat, Brother Goomer. Tingin ko ay naibigay na natin ng maayos yung sagot doon sa ating kapatid na nagtanong.